the main objective here is to improve the present stock of a forest that has been overlogged or denuded. So para po maibalik yung dating anyo ng forest, pwede pong gumamit ng mga agroforestries kagaya ng kape, mga itong fruit trees like lemon and other fruit trees. So dito po sa kape, pwede pong itanim sa ilalim ng mga forest trees like alnos and itong mga pine trees. Jadi agmulmulak edi agdaldalosak dito kopi, anda di nagtubo ngay nga alnos. So nga makiayuan ko tapno dumakol nga kaslamang mainayon edi kopi matlang. Edi pine tree ada di agtugtubo edi selama iko gas nga ba agtubo mo. Meron pong existing na demo by government institutions, especially BSU, na nakita po na itong technology ay feasible po under forestries. Ang ko nga inikat na gito do mga kayo, imulak da ito'y kape, ta malinungan ba sita pumiksa di jay ramut na, tagribwat. Dati siya mula mga kayo ng pangsong lut. Ngayon, kunada, mabalimit ko, suksok mo siya kape. So nga, padas kunada. Napintas mit niya, napintas. Nalinis pa eh. Yung recommended planting distance ng coffee is 5 meters, 5 by 5 meters. Di na-observar ko met lang da ito yung kape, kaya't namet lang DJ rebliti baginang ako dumaktel. The productive years for coffee is at least that 10 years. After 10 years, beyond 10 years, kailangan pong i-rejuvenate yung puno. Pero depende po sa management. Kung well-managed yung trees, baka abutin po ng 11 or 12 years bago mag-rejuvenate. Ang option na ito ay integrating lemon with vegetable gardens and vegetable terraces. So ang purpose po nito ay para protektahan yung soil erosion at saka pwedeng i-integrate yung mga other cash crops kagaya po ng mga vegetables. Mula anti di nababa, di mabanti sitting lang di bench, di ang matigdog, di danggo, ada di tati na iparas nga danggo, na ikakit metmet. Green onion. Onion, right. Minrak di tasili, gadeta, nabangkap na dito. Mga mulak tasili nga deta, kat na pa. So ang mga lemon po na naitanim ay ito po ay propagated, budded po ito. So naitanim po ito ng August and then after 8 months nagsimula na pong namulaklak, namunga yung puno. Ang recommended po sa mga lemon ay at least 5 meters, 4 to 5 meters, 4 by 4 or 5 by 5. Ang lemon po medyo matagal ito kasi mas tolerant o resistant ito, hindi kagaya ng mga oranges. So this can take around 20 years bago mapalitan. For Benguet, one of the options that are highly recommended is forest enrichment with fruit trees. So how does this help climate change? Well, first, putting lemon trees, for example, in forest increases the productive value of the forest. So it makes it more beneficial for the farmers. At the same time,
By increasing the forest cover, we can stabilize the slopes, so that will help to protect against landslides. And we can improve the soil and let's say the healthiness of the ecosystems. At present, we are encouraging our constituents to revive the municipality as the fruit basket of Benguet. We are encouraging the planting of fruit trees as an alternative to our depleting banana production. We are encouraging our constituents to plant lanzones, rambutan, and mangosteen and other fruit trees. Ada mati interti office nga 30 nga rambutan, 30 nga lanzones, santo adati 15 nga mangustin, santo 15 nga durian. So tapos ada dagitoy dadu mga mula nga pinya, we have ginger. So lang din ada dagay sabsabali dadu malang kasla saba, kasla intersperse in intercropping bilang. Iti gawin sa blanket pa, naparasan may agbalin amin nga prutas sa kunapian ti ambil municipal employees ni Mayor nga sublito yung fruit basket of Benguet kami sa sablan iso nga naplano kami kastyuman na sublito dagiti rambutan dagiti lansones dati nga dagiti rambutan kami ti dagiti seedlings dagiti lansones ko dagiti seedlings nga baro lang technology dagiti grafted ni dakal nga assistance daytoy naitad nga planting materials and of course jay trainings. Just last week ada iti in conduct man ni Sir Bini nga plant propagation. So naka-focus kami iti naganan grafting, budding, different kinds nga panag-graft iti mula na i-detalya di ay. Di last nga nagkuhan may grafting ko dati plant grafting budding kasi ang dagat spacing na adal mimit lang ti kasi yan. Recommendation ti technicians tayo ada iti 8 by 8 nya 8 by 8 meters. So da ma'am ti sinuro tayo nga distance spacing kan jay between rows. For the establishment of the nursery, we are very grateful that the municipality is one of the beneficiaries of that program, and we can utilize it in our grafting for fruit seedlings. The main objective here is to improve the present stock of a forest that has been overlogged or denuded. So para po maibalik yung dating anyo ng forest, pwede pong gumamit ng mga agroforestries kagaya ng kape, mga itong fruit trees like lemon and other fruit trees. So dito po sa kape, pwede pong itanim sa ilalim ng mga forestries like alnos and itong mga pine trees. Hindi agmulmulak edi agdadalos sak dito kopi anda di nagtubo ngay nga alnos so nga makiayuan ko tapno dumakol nga kaslamang may nayon ide kopi matlang. Edi pine tree ada di agtubtubo edi selama iko gas nga pa tagtubo mo. Meron pong existing na demo by government institutions
especially BSU, na nakita po na itong technology ay feasible po under forestries. Ang ko nga inikat dagito do mga kayo, imulak daytoy kape ta malinungan ba sita pumiksa DJ ramut na tagribwat. Dati siya mula mga kayo ng pangsong lut. Ngayon, kunada, mabalimit suksok mo siya kapi. So nga, padas kunada. Napintas mit niya, napintas. Nalinis pa eh. Yung recommended planting distance ng coffee is 5 meters, 5 by 5 meters. Ti na-observar ko met lang daytoy kape. Kayat namin lang DJ Ribliti baginang ako dumaktel. The productive years for coffee is at least that 10 years. After 10 years, beyond 10 years, kailangan pong i-rejuvenate yung puno. Pero depende po sa management. Kung well manage yung trees, baka abutin po ng 11 or 12 years bago mag-rejuvenate. Ang option na ito ay integrating lemon with vegetable gardens and vegetable terraces. So ang purpose po nito ay para protektahan yung soil erosion at saka pwedeng i-integrate yung mga other cash crops kagaya po ng mga vegetables. Mula anti di nababa, di mabanti sitting lang di bench, di ang matigdog, di danggo, ada di tati na iparis nga danggo, na ikakit metmet. Green onion. Onion, right. Minrak di tasili, dito, nabangkap na dito. Mga mulak tasili nga dito, kat na pa. So ang mga lemon po na naitanim ay ito po ay propagated, budded po ito. So naitanim po ito ng August, and then after 8 months nagsimula na pong namulaklak, namunga yung puno. Ang recommended po sa mga lemon ay at least 5 meters, 4 to 5 meters, 4 by 4 or 5 by 5. Ang lemon po medyo matagal ito kasi mas tolerant o resistant ito, hindi kagaya ng mga oranges. So this can take around 20 years bago mapalitan. For Benguet, one of the options that are highly recommended is forest enrichment with fruit trees. So how does this help climate change? Well, first, putting lemon trees, for example, in forest increases the productive value of the forest. So it makes it more beneficial for the farmers. At the same time, by increasing the forest cover, we can stabilize the slopes, so that will help to protect against landslides. And we can improve the soil and let's say the healthiness of the ecosystems. At present, we are encouraging our constituents to revive the municipality as the fruit basket of Benguet. We are encouraging the planting of fruit trees as an alternative to our depleting banana production. We are encouraging our constituents to plant lanzones, rambutan, and mangosteen and other fruit trees. Ada mati interti office nga 30 nga rambutan, 30 nga lanzones, santo adati 15 nga mangosteen, santo 15 nga durian. So tapos ada dagitoy dadu mga mula nga pinya, we have ginger. So lang din ada dagay sabsabali dadu malang kasla saba, kasla intersperse in intercropping bilang. Dito gawin sa blanket pa, naparasan may agbalin amin nga prutas sa kunapen ti amin di municipal employees ni Mayor nga
sublito yung fruit basket of Benguet kami sa sablan so nga naplano kami kastyuman na sublito yung dagati rambutan dagati lansunis dati nga dagi rambutan kami ito dagi seedlings nga dagi lansunis ko dagi seedlings nga baro lang ang technology dagati grafted nga Dakal nga assistance daytoy naitad nga planting materials and of course jay trainings. Just last week ada iti in conduct man survey ning plant propagation. So naka-focus kami iti naganan grafting, budding, different kinds nga panag-graft iti mula na i-detalya diay. Di last nga nagkuhan may grafting ko da different purpose grafting budding kasi ang dagat spacing na adal mi matlang ti kasi yan. Recommendation ti technicians tayo ada iti 8 by 8 nya 8 by 8 meters. So da jay mam ti sinurot tayo nga distance spacing kan jay between rows. For the establishment of the nursery, we are very grateful that the municipality is one of the beneficiaries of that program, and we can utilize it in our grafting for fruit seedlings.